Bakit inangkin ni David ang asawa ng kanyang kawal? Tulad ni David na gumamit ng kanyang posisyon bilang hari para kunin si Bathsheba na asawa ng kanyang kawal, may mga modernong personalidad na gumagamit ng kanilang kapangyarihan, pera o impluensya para makipagrelasyon sa isang tao na hindi dapat o kaya'y mang-abuso ng kanilang mga subordinates, tulad ng empleyado o tauhan na nasa ilalim ng kanilang autoridad. Narito ang kwento ni David na makakapulutan ng aral. Si David ay hindi isinilang bilang isang prinsipe. Siya ay nagmula sa bayan ng Bethlehem at ang pinakabunso sa 8 anak ni Jesse. Nang matapos mapaslang ni David si Goliath gamit ang isang tirador at 5 bato sa pamamagitan ng pagpalo ng bato sa noo ng dambuhala, naging tanyag si David at inilagay siya sa hukbo ni Saul. Dahil sa inggit, tinangka ni Haring Saul na patayin si David. Si David ay tumakas at nagtago, kasama ang kanyang mga tapat na mga kawal taga-sunod. Nang mamatay sina Haring Saul at ang kanyang mga anak, bumalik si David, kasama ang matalik na kaibigan na si Jonathan. Naghari siya doon ng 7 taon at 6 na buwan. Pagkatapos nang mamatay ang anak ni Saul na naghari sa natitirang bahagi ng Israel, nagkaisa ang lahat ng mga tribo at pinahiran ng langis si David bilang hari ng buong Israel sa edad na 30. Isang gabi, habang naglalakad si Haring David sa bubungan ng kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Sinasabi sa Biblia na si Bathsheba ay napakaganda. Dahil sa pagnanasa, nagpadala si David ng mga sugo upang alamin kung sino ito. Nang malaman na kasal si Bathsheba kay Urias na kanyang kawal, na nasa digmaan at naglilingkod sa kanya, ipinakuha pa rin ni David si Bathsheba at sumiping siya dito. Ito ay tinatawag na pangangalunya o adultery. Nang malaman ni Bathsheba na siya ay nagdadalang tao, nag-alala si David na malaman ang kanyang kasalanan. Sinubukan niyang papuntahin si Urias sa bahay nito mula sa digmaan upang sumiping sa kanyang asawa at upang maituring na kay Urias ang bata. Gayunpaman, tumanggi si Urias na magsaya kasama ang kanyang asawa habang ang kanyang mga kasamahan ay nasa panganib sa labanan. Dahil nabigo ang kanyang unang plano, gumawa si David ng mas matinding kasalanan. Nagpadala siya ng liham sa commander ng hukbo na si Joab na naguutos na ilagay si Urias sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan at iwanan upang mamatay. At sa huli, napatay nga si Urias. Pagkatapos magdalamhati ni Bathsheba sa pagkamatay ng kanyang asawa, kinuha siya ni David at ginawang kanyang asawa. Hindi nagustuhan ng Panginoon ang ginawa ni David. Ipinadala niya ang propetang si Nathan upang harapin si David at sabihin ang hatol ng Diyos. Nang magalit si David, sinabi ni Nathan, "Ikaw ang taong iyon." Inamin ni David ang kanyang kasalanan at nagsisi. Bagamat pinatawad ang kanyang kaluluwa, ang mga kahihinatnan o consequences ng kanyang ginawa ay hindi inalis. Ang bata na ipinanganak mula sa kanilang pangangalunya ay namatay bilang parusa. Sa madaling salita, inagaw ni David si Bathsheba at pinatay si Urias dahil sa pagnanasa at sa pagsisikap na itago ang kanyang kasalanan. Ito ay nagpapakita na kahit ang isang taong pinili ng Diyos ay maaring magkamali ng matindi. Ang pagkakahawig nito sa modernong panahon ay madalas na umiikot sa 3 pangunahing elemento ng kanyang kasalanan: paggamit ng kapangyarihan o power abuse, imoralidad at pagtatago. Tulad ni David na gumamit ng kanyang posisyon bilang hari para kunin si Bathsheba na asawa ng kanyang kawal, may mga modernong personalidad na gumagamit ng kanilang kapangyarihan, pera o impluensya para makipagrelasyon sa isang tao na hindi dapat o kaya'y mang-abuso sa ibang tao para sa pansariling interes. At itago ang kasalanan upang maging mabuti sila sa tingin ng mga mamamayan. At ito ay may kaukulang parusa galing sa Panginoon.